Magandang araw. Ating topic ngayon ang 3 days of darkness. Bali tatlong visionaries po ang included dito sa 3 days of darkness. Tatlong visionaries po ang ating mula kay Marie Julie Jeheni, kay Patrick Pio at kay Blessed Ana Marie Taylor. Ayun po, mula kay Marie Julie Jeheni na isang Briton stigmatist noong 1850 hanggang 1941. Marie Julie Jeheni announced the 3 days of darkness during which the infernal powers will be loose and will execute all the enemies of God. The crisis will explode suddenly. The punishments will be shared by all and will succeed one another without interruption. Ini-announce ni Marie Julie Jeheni ang 3 days of darkness na ang infernal powers ay papakawalan at i-execute, papatayin ang lahat ng enemies of God. Ang crisis ay bigla ang mangyayari at ang punishment ay isi-share ng lahat at ang magsasaksi and the punishment will be shared by all. Isi-share ng lahat, mangyayari sa lahat at magsasaksi one another na walang interruption, walang balakid. Ang 3 days of darkness, the 3 days of darkness will be on a Thursday, Friday, and Saturday. Days of the most holy sacrament of the cross and our Lady. 3 days less 1 night. Ito daw ay mangyari ng Huwebes, Biyernes at Sabado. Ang araw ng Holy Sacrament, ng Cross, at ng Mahal na Birhen. 3 araw at less 1 night. Bali, 3 araw at 2 gabi. The earth will be covered in darkness, says Our Lady on 20th of September, 1882. And hell will be loose on earth. Thunder and lightning will cause those who have no faith or trust in my power to die of fear. Ang mundo ay mababalot ng kadiliman, sabi ng Our Lady. At
ang hell, ang impyerno ay bilus, papakawalan sa mundo. At magkakaroon ng thunder, ng kulog at kidlat na magpupos, dahilan upang ang mga walang pananampalataya at tiwala sa power ng ating Panginoon ay mamamatay sa tao. During these 3 days of terrifying darkness, no windows must be opened because no one will be able to see the earth and the terrible color it will have in those days of punishment without dying at once. During ng 3 araw ng terrifying na kadiliman ay walang bintana ang kailangang buksan, must be open. No windows must be open. Huwag kayong magbubukas ng bintana. Yun. Dahil walang able na makita ang mundo at ang terribleng kulay nito sa panahon ng ng punishment na hindi mamamatay. So parang yung sa Sodom at Gomorrah, di ba po, na lumingon. Hindi sila pinapalingon at lumingon ang asawa ni Lot. At ito ay naging bato. Dito po, hindi tayo pinapasilip sa mga bintana upang hindi makita ang terribleng kulay ng mundo. At kung sino man ang makakita nito sa panahon ng punishment ay dagli ang mamamatay. The sky will be on fire. The earth will split. During these 3 days of darkness, let the blessed candle be lighted everywhere. No other light will shine. Ang langit ay magiging on fire. Kakaroon ng apoy. At ang earth ang mundo ay mabibiyak. During ng 3 days of darkness ay magsindi ng blessed na kandila na may ilawan kahit saan at walang ibang ilaw na sisilbi. No one outside a shelter will survive. The earth will shake as at the judgment, and fear will be great. Yes, we will listen to the prayers of your friends. Not one will perish. We will need them to publish the glory of the cross. Walang nasa labas ng shelter ang magsusurvive. Ang mundo ay magsishake at ang judgment at ang fear, ang takot ay will be great, malaki. At yes, we will listen, kami ay makikinig sa mga panalangin ng iyong mga kaibigan. At walang mawawala sa kanila. At dahil kailangan sila upang
i-publish ang glory, ang kaluwalhatian ng cross. The candles of blessed wax alone will give light during this horrible darkness. One candle alone will be enough for the duration of this night of hell. In the homes of the wicked and blasphemers, these candles will give no light. Ang kandila ng blessed wax lamang ang pag-iilaw sa mga panahon ng horrible darkness. Isang kandila lamang ay sapat na para sa mga gabing ito ng impyerno at sa mga tahanan ng mga makasalanan at ng mga blasphemer ay walang kandila na iilaw. Our Lady states, everything will shake except the piece of furniture on which the blessed candle is burning. This will not shake. You will all gather around with the crucifix and my blessed picture. This is what will keep away this terror. Ang sinabi ng Mahaling Birhen, ang lahat ay magsishake, titinag, ngunit ang piece, ang piraso ng furniture, ng kasangkapan, kung saan nakapatong ang blessed candle, saan nakailaw ang blessed candle, ay hindi magsishake. Kayo ay matitipon sa paligid ng isang crucifix at ng blessed and my blessed picture ng Blessed Mother. At ito ang makapagpapaalis ng terror. During this darkness, the devils and the wicked will take on the most hideous shapes. Red clouds like blood will move across the sky. The crash of the thunder will shake the earth. And sinister lightning will strike the heavens out of season. The earth will be shaken by its foundations. The sea will rise. Its roaring waves will spread over the continent. During ng kadiliman, ang devils at ang masasama ay magkakaroon ng most hideous shapes, mga kakaibang shape, kaanyuan, at may mapupulang-ulap na katulad ng dugo ang pagmumove ang sa sky, ang ilibot sa langit, at ang tunog ng kulog ay magsishake ng earth, at ang kidlat ay makikita sa kalangitan. Ang mundo ay
si-shake at ang kanyang foundation. Ang dagat ay tataas at magro-roar ang mga waves at the waves will spread, kakalat sa buong continent. The earth will become like a vast cemetery. The bodies of the wicked and the just will cover the ground. Ang mundo ay magiging katulad ng isang cemetery. Ang katawan ng mga masasama at ng mga mabubuti ay i-cover ang ground. Magkakalat sa kalupaan. 3/4 of the population of the globe will disappear. Half population of France will be destroyed. Ang ikatlong bahagi ng populasyon ng mundo ay mawawala. Kalahati ng populasyon ng France ay masisira. Ito po, ito ang Revelation mula kay Marie-Julie Jeheni na isang Briton stigmatist na ito basa na natin ang 3 Day of Darkness, ang kumakalat na 3 Day of Darkness, at ito ang matibay na pinagmulan ng message ng 3 Days of Darkness ang kay Marie-Julie Jeheni, na ito na ang mundo ay magkakaroon ng 3 days of darkness at walang ilaw na ilaw kundi ang mga blessed beeswax candles. Ayun. Pero sabi po ng mga theologists, pwede basta blessed candles. Ito na isara ang mga bintana at walang dudungaw dahil ayaw makita ng ating Panginoon ang kanyang so, walang tingin sa labas at magdadasal sa harap ng crucifix. Magtitipon ang mga nasa loob ng bahay sa harap ng isang crucifix at mananalangin. Manalangin ng rosary at ng mga sacred scriptures. Ayun, mananalangin doon hanggang sa lumipas ang 3 days of darkness. Ang isang kandila ay sasapat na upang hanggang matapos ang mga oras na ito. Ang 3 days of darkness. At sa labas, ang mga hideous forms, ang mga kakaibang mga shapes ng mga devil ay nandoon at maglilinlang. Tawagin tayo at halimbawa tawagin kayo ay huwag kayong magbubukas ng pintuan o bintana. Dahil ito nga na sila ay manlilinlang. At kung sinong magbukas ng bintana o pintuan ay mamamatay. At ang mundo ay magiging parang isang sementeryo. Ang mga katawan ng wicked
at ng mga mabubuti ay i-cover ang ground. Ngayon, ito naman po yung kung kayo ay ang papanaw sa mga oras na ito, kayo naman ay papanaw bilang martyr. Ayon po ito sa isang message. At ang 3/4 ng population ay mawawala. At kalahati ng population ng France ang madi-destroy. Ito naman po ayon kay Saint Padre Pio, ang Italian, 1887 hanggang 1960. January 28, 1950. Keep your windows well covered. Do not look out. Light a blessed candle, which will suffice for many days. Pray the rosary. Read spiritual books. Make acts of spiritual communion. Also acts of love, which are so pleasing to us. Pray with outstretched arms, or prostrate on the ground, in order that many souls may be saved. Do not go outside the house. Provide yourself with sufficient food. The powers of nature shall be moved, and a rain of fire shall make people tremble with fear. Have courage. I am in the midst of you. Ito po, bali ang kausap po ni Padre Pio ay ang ating Panginoong Jesus. Yun, isara ang iyong mga bintana at takpan, well covered. Takpan ng mabuti. Huwag tumingin sa labas. Ilawan ang blessed candle na sasapat para sa ilang araw. Magdasal ng rosary, magbasa ng spiritual books, at gumawa ng acts of spiritual communion. O yung spiritual communion, di ba? My Jesus, I believe that you are present in the most blessed Eucharist. I adore you and I want to receive you in my soul. Yung spiritual communion. Since I cannot receive you in the most holy, the most blessed sacrament, come into my heart. Ayun na nga po yung spiritual communion. Nakalimutan ko po kasi. Yun, spiritual communion. Tsaka acts of love. My Jesus, I love you, I praise you, I adore you, we glorify you. Yun po ang acts of love. At which are so pleasing to us. At pagdasal ng outstretched arms ng nakataas ang mga kamay at or prostrate on the ground, sumubsob sa lupa upang maraming souls ang maligtas. Huwag lumabas ng bahay at i-provide ang iyong sarili ng sapat na pagkain. Ang power ng nature ay mag-move at ang ulan ng fire, ulan ng apoy ay shall make
The people tremble na manginig ang mga tao with fear ng takot. Maging matapang, ako ay nasa gitna din. February 7, 1950. Take care of the animals during these days. I am the creator and preserver of all animals as well as man. I shall give you a few signs beforehand, at which time you should place more food before them. I will preserve the property of the elect, including the animals, for they shall be in need of sustenance, otherwise as well. Let no one go across the yard, even to feed the animals. He who steps outside will perish. Cover your windows carefully. My elect shall not see my wrath. Have confidence in me, and I will be your protection. Your confidence obliges me to come to your aid. Take care. Alagaan ng mga hayop. Itong mga araw na ito, ako ang lumikha at nag-preserve ng lahat ng mga hayop as well as man, pati ng mga tao. Ibibigyan kita ng ilang signs bago ito, kung saan maglalagay ka ng maraming pagkain sa kanila. I-preserve ko ang property ng mga elect, ng mga maliligtas, kasama ang kanilang animals. Dahil sila ay mangangailangan ng sustenance kahit pagkatapos. Walang pupunta across, walang tatawid ng yard kahit para magpakain ng mga hayop. Kung sino man ang lumabas ay will perish, mamamatay. Cover, takpan ang iyong mga bintana carefully. Ang aking elect ay hindi dapat makita ang aking galit. Have confidence in me, pa-confidence sa akin, at ako ang iyong magiging proteksyon. Ang iyong confidence ang mag-oobliga sa akin upang tulungan ka. The hour of my coming is near, but I will show mercy. A most dreadful punishment will bear witness to the times. My angels are ready with their pointed swords. They will take special care to annihilate all those who mock me and would not believe in my revelations. Ang oras ng aking pagdating ay malapit na. At magpapakita ako ng habag. Ang pinakamatinding nakakatakot na punishment ay magiging witness sa mga will bear witness to the times.
sa mga pagkakataon ang aking mga anghel ay nakahanda with their pointed swords na may mga matutulis na sword, sandata, at we will take special care upang patayin ang lahat ng mga nagmak sa akin at kung sino ang hindi naniwala sa aking mga revelation. Hurricanes of fire will pour forth from the clouds and spread over the entire earth. Storms, bad weather, thunderbolts, and earthquakes will cover the earth for 2 days. An uninterrupted rain of fire will take place. It will begin during a very cold night. All this is to prove that God is the master of creation. Those who hope in me and believe in my words have nothing to fear, because I will not forsake them, nor those who spread my message. No harm will come to those who are in the state of grace and who seek my mother's protection. Ang mga hurricanes, mga malalakas na bagyo at bagyo ng apoy ay manggagaling mula sa mga ulap at kakalat sa buong mundo. Ang mga bagyo, ang mga masasamang panahon, ang mga thunderbolts, mga kidlat, at ang mga lindol ay mapupuno ang earth sa loob ng 2 araw. At walang tigil na pag-ulan ng apoy ang will take place. At ito ay mag-uumpisa sa isang pinakamalamig na gabi. At lahat ng ito ay upang i-prove na si God ay ang master of creation. Kung sinong maniwala sa akin, mag-hope sa akin, at maniwala sa aking mga salita, ay walang dapat ikatakot, dahil hindi ko sila papabayaan. At ang mga nag-spread ng aking message, no harm, walang sakit na mapupunta sa kanila, sa lahat ng mga nasa state of grace. At maghahanap ng proteksyon ng aking ina. So, ayun po ang paghahanda sa 3 days of darkness ay ang pagiging nasa state of grace. Ang palagi ang pangungumpisal, ang pangungumunyon, at ang yun nga, yung palagi ang pag-act of contrition, at yun nga, kung di makapagpupunyo ng spiritual communion. So, ayun po, kailangan tayo ay nasa state of grace.
that you may be prepared for these visitations. I will give you the following signs and instructions. The night will be very cold. The wind will roar. After a time, thunderbolts will be heard. Lock all the doors and windows. Talk to no one outside the house. Kneel down before a crucifix. Be sorry for your sins and beg my mother's protection. Do not look during the earthquake, because the anger of God is holy. Jesus does not want us to behold the anger of God, because God's anger must be contemplated with fear and trembling. Upang ikaw ay maging handa sa mga pagbisitang ito. Bibigyan kita ng mga signs at ng mga instructions. Ang gabing ito ay magiging napakalamig. Ang wind ng hangin ay mag-roar. At pagkatapos nito, ang mga kulog at kidlat ay maririnig. At isara ang mga pintuan at ang mga bintana. Huwag pumausap sa labas ng bahay. Lumuhod sa harap ng crucifix at magsisi sa iyong mga kasalanan at humiling ng proteksyon ng Blessed Mother. Huwag tumingin during the earthquake sa lindol. Huwag tumingin habang lumilindol dahil ang galit ng Diyos ay banal. Jesus does not want us to behold the anger of God. Jesus ay hindi niya gusto na maalala natin ang galit ng ating Panginoon. Dahil ang galit ng Panginoon ay kailangang pagnilayan na may takot at panginginig. Those who disregard this advice will be killed instantly. The wind will carry with it poisonous gases, which will be diffused over the entire earth. Those who suffer and die innocently will be martyrs, and they will be with me in my kingdom. Doon sa mga hindi naniwala sa aking abiso ay pamamatay ng biglaan. Ang wind, ang hangin ay magdadala ng nakakalasong gases na may kakalat sa buong entire earth, mundo. Ang mga magdurusa at mamamatay na mga inosente ay magiging martyrs at makakasama ko sa aking kaharian. Satan will triumph, but after 3 nights, the earthquake and fire will cease. On the following day, the sun will shine again. Angels will descend from heaven and will spread the spirit of peace over the earth. A feeling of immeasurable gratitude
will take possession of those who survive the terrible ordeal, the impending punishment with, with which God has visited the earth since creation. Satan ay magtatagumpay. Ngunit pagkatapos ng 3 gabi, ang lindol at ang apoy ay titigil, at sa mga susunod na araw, ang araw ay sisikat muli. Ang mga anghel ay bababa sa langit at ikakalat ang espiritu ng kapayapaan sa buong mundo. Ang feeling, ang pakiramdam na hindi masusukat na pasasalamat ay will take possession doon sa mga magsusurvive sa terrible na ordeal, ang impending punishment, kung saan ang Diyos ay bumisita sa mundo simula ng una ng creation. So, bali ito yung pangalawang pagbisita ni God simula noong creation. I have chosen souls in other countries too, such as Belgium, Switzerland, Spain, who have received this revelation so that other countries also may be prepared. We pray much during this holy year of 1950. Pray the rosary, but pray it well, so that your prayers will reach heaven soon. A more terrible catastrophe shall come upon the entire world, such as never before has been witnessed. A terrible chastisement never before experienced. The war of 1950 shall be the introduction to these things. How unconcerned man are regarding these things, which shall so soon come upon them, contrary to all expectations. How indifferent they are in preparing themselves for these unheard of events, through which they will have to pass so shortly. May mga pinili akong kaluluwa sa ibang bansa, tulad sa Belgium, sa Switzerland, at sa Spain, upang matanggap nila ang mga revelasyon na ito sa ibang bansa, at maging handa magdasal during this holy year of 1950. Pray, magdasal ng rosary, but pray it well. Dasal ng mabuti upang ang iyong mga panalangin ay umabot sa langit. Soon, ang mga mas matitinding mga sakuna ay dadating sa buong mundo na hindi pa never has been witnessed.
a terrible chastisement never before experienced. The War of 1950, ang digmaan noong 1950 ay ang introduction sa ganitong mga bagay. How unconcerned, paano walang pakialam ang mga tao sa mga bagay na dadating sa mundo. Contrary sa lahat ng mga expectations. Paanong binabaliwala ang how indifferent they are in preparing themselves, na hindi nila inihanda ang kanilang sarili para sa mga dadating na events na ito. Na kanilang mararanasan sumandali. Sila ay mga walang pakialam sa mga sa pag-prepare sa unheard of events to which they will have to pass so shortly, na kanilang mararanasan shortly. The weight of the divine balance has reached the earth. The wrath of my Father shall be poured out over the entire world. I am again warning the world through your instrumentality, as I have so often done before. Ang bigat ng divine balance ay umabot na sa mundo. Ang galit ng Diyos Ama ay ipupur out sa buong mundo, entire world. Ako muli ay nagwa-warning sa mundo sa pamamagitan na iyong instrumentality, katulad ng ginawa ko noong dati. The sins of men have multiplied beyond measure. Irreverence in church, sinful pride committed in religious activities, in sham religious activities, lack of true brotherly love, indecency in dress, especially in summer seasons. The world is filled with iniquity. Ang kasalanan ng mga tao ay nag-multiply beyond measure. Dumami na hindi na masukat. Ang hindi paggalang sa simbahan, ang mga makasalanang pride na nakukumit sa mga sham religious activities, sa mga hindi totoong religious activities, at ang kawalan ng totoong brotherly love, ng pagmamahal ng bilang kapatid, at ang pagiging hindi disente sa pananamit, lalo na sa mga summer season. Ang mundo ay puno ng hindi pagkakaisa, inequity.
This catastrophe shall come upon the earth like a flash of lightning, at which moment the light of the morning sun shall be replaced by black darkness. No one shall leave the house or look out of a window from that moment on. I myself shall come amidst thunder and lightning. The wicked shall behold my divine heart. There shall be great confusion because of this utter darkness in which the entire earth shall be enveloped, and many, many shall die from fear and despair. Ang mga sakunang ito ay dadating upa sa mundo katulad ng isang flash ng lightning na kidlat, tulad ng isang kidlat. At sa isang moment, ang ilaw ng morning sun ay mapapalitan ng maitim na darkness. Walang sino man ang aalis ng bahay or titingin sa labas ng bintana mula from that moment on. Ako sa aking sarili ay dadating sa gitna ng mga kulog at kidlat. Ang mga masasama ay i-behold ang aking divine heart. At magkakaroon ng malaking confusion dahil sa napakadilim na darkness, nakadiliman na babalot sa mundo. At marami ang mamamatay mula sa takot at despair. Those who shall fight for my cause shall receive grace from my divine heart, and the Christ, who is light unto God, shall serve as a means of protection to many. However, many shall burn in the open fields like withered grass. The godless shall be annihilated, so that afterwards the just shall be able to stand afresh. Ang mga lalaban para sa aking cause ay makakatanggap ng biyaya mula sa aking divine heart, sa aking puso. At ang sigaw na who is like unto God. Sino ang katulad ng Panginoon ay magsaserve na means ng protection para sa marami. Ngunit marami ang nasusunog sa mga open fields, sa mga kabukiran na katulad ng natuyong mga damo. Ang nangawalang Diyos ay papatayin upang pagkatapos ang mga just ay makakatayo ng panibago. On the day, as soon as complete darkness has set in, no one shall leave the house or look from out of the window. The darkness shall last a day and a night, followed by another day
and a night, and another day. But on the night following, the stars will shine again. And on the next morning, the sun shall rise again. And it will be springtime. Sa araw na iyon, na makumpleto na ang kadiliman, ay wala nang aalis ng bahay at wala nang titingin sa labas ng bintana. Ang kadiliman ay tatagal ng isang araw at isang gabi. At sa susunod na isang araw at isang gabi at isang araw, ngunit sa susunod na gabi, ang mga bituin ay muling mag-iilaw at sa susunod na umaga, ang araw ay muling sisikat at it will be springtime. Ayun. So, halos katulad ng mga messages ni Marie Julie Deshaies na wala kang titingin sa labas sa mga panahon ito. At ang binibigay ito upang tayo ay upang mapaghandaan ang God's wrath, ang galit ng ating Panginoon. In the days of darkness, my elect shall not be sleep, as did the disciples in the Garden of Olives. They shall pray incessantly, and they shall not be disappointed in me. I shall gather my elect. Hell will believe itself to be in possession of the entire earth, but I shall reclaim it. Sa araw ng kadiliman, ang aking elect ay hindi matutuyo katulad ng aking mga disipulo sa Garden ng Olives, at sila ay magdadasal ng walang tigil at hindi sila madi-disappoint sa akin. Iipunin ko ang aking mga elect. Ang hell ay maniniwala na sila ay nasa possession na ng entire earth. Ngunit, muli ko itong kukuhanin. Do you perhaps think that I would permit my Father to have such terrible chastisement come upon the world? If the world would turn from iniquity to justice, but because of my great love, these afflictions shall be permitted to come upon man. Although many shall curse me, yet thousands of souls shall be saved through them. No human understanding can fathom the depth of my love. Do you perhaps, sa panistingin mo ba, ay ipipermit ko ang God the Father pagkaroon ng terrible chastisement sa mundo kung ang mundo ay mag-turn
sa inequity to justice. Kung ang mundo ay magbabago, ngunit dahil sa aking malaking pagmamahal, ang mga sakit na ito ay permitted na dumating sa sangkatauhan. Kahit marami ang nagko-curse sa akin at libong ng kaluluwa, ngunit maraming libong kaluluwa ang maliligtas to death. Walang human understanding ang makakapatong ng lalim ng aking pagmamahal. Pray, pray. I desire your prayers, my dear Mother Mary, Saint Joseph, Saint Elizabeth, Saint Conrad, Saint Michael, Saint Peter, my little Therese, your holy angels shall be your intercessors. Implore their aid. Be courageous soldiers of Christ. At the return of light, let everyone give thanks to the Holy Trinity for their protection. The devastation shall be very great, but I, your God, will have purified the earth. I am willing. Have confidence. Manalangin, manalangin. I desire your prayers. Kailangan ko ang iyong mga panalangin. Ang aking Mother Mary, si Saint Joseph, Saint Elizabeth, Saint Conrad, Saint Michael, Saint Peter, at ang little Therese, ang aking holy angel, ay magiging iyong intercessors. Implore their tawagin ang kanilang tulong. Maging matapang na sundalo ni Christ. At sa pagbabalik ng liwanag, ay that everyone give thanks, pasalamat sa Holy Trinity para sa kanilang protection. The devastation shall be very great. Malaki ang pagiging sira. Ngunit ako na iyong Diyos ay ipupurify ang mundo. Ako'y nasa iyo. Ako'y kasama mo. Have confidence. Ito ang mga messages ng ating Panginoon kay Padre Nuno, kung saan kaparehas ng mga messages kay Marie Julie Jane. Ang mga warning na ito ng 3 days of darkness. Ayon naman po kay Blessed Anna Marie Saincho ay isang Italian Catholic. Noong 1769 hanggang 1837.
Si Blessed Anna Maria Taiji ay isang mother na enriched with wonderful charisms. The intellectual gifts that were granted to her constituted an unprecedented permanent miracle in the history of a mystic. So, si Blessed Anna Maria Taiji po ay binansagang great mystic. I have done for you, our Lord says, what I have not done still by no other of my servers, in granting you a gift that none of them ever possessed. So, ayun po, binigyan siya ng gift na walang ibang nakapossess. Parang, di ba po, si Hari Solomon, di ba, great knowledge, yung kanyang katalinuhan. Ito naman po kay Blessed Anna Maria Taiji, ang pagiging mystics. Kung nababasa niyo po ang kanyang mga story, na nakikita niya ang kung kausap mo siya, makikita niya ang kalagayan ng iyong soul. So, ayun po. At hinahanap siya ang kanyang mga messages sa mga book ng mga tao ay kumukonsulta sa kanya. She foretold the first 2 world wars of this century. 18 years after her death, her body remained fresh and in a state of perfect preservation, as if it had been just buried the day before. The following are some of her visions of the future. So, ayun po, siya ay incorrupt at fresh po ang kanyang katawan. God will set 2 punishments. One will be in the form of wars, revolutions, and other evils. It shall originate on earth. The other will be sent from heaven. There shall come over the whole earth an intense darkness lasting 3 days and 3 nights. Nothing can be seen, and the air will be laden with pestilence, which will claim mainly, but not only, the enemies of religion. It will be impossible to use any man-made lighting during this darkness, except blessed candles. He who out of curiosity opens his window to look out or leaves his home will fall dead on the spot. During these 3 days, people should remain in their homes, pray the rosary, and beg God for mercy. Magsisend si God ng 2 punishment. Ang isa ay sa pamamagitan ng mga digmaan at mga revolutions at other evils. At ang isa naman ay ito ay mag-originate, magmumula sa earth. At ang isa naman ay isiset mula heaven, mula langit. At ito ay darating sa buong earth.
ang isang matinding kadiliman na magtatagal ng 3 araw at 3 gabi. Walang makikitang anuman at ang hangin ay mapupuno ng pestilence na maraming mamamatay. Hindi lang ng mga enemies ng religion, at but not only the enemies na magkiklaim, magkukuha ng mga enemies ng religion, ngunit hindi lang. So, ito yung sinasabing both the wicked and the good na kukunin, na ikiklaim. At magkakaroon ng magiging imposibleng gumamit ng man-made na mga ilaw during this darkness, sa ganitong kadiliman, except blessed candles. Kung sino man sa out of curiosity ay magbubukas ng bintana at titingin sa labas o aalis ng bahay, ay mamamatay on the spot. During these 3 days, sa mga panahon ng 3 araw na ito, ang mga tao ay kailangan nasa kanilang bahay, magdasal ng rosaryo at mag-beg ng mercy ng God. On this terrible occasion, so many of these wicked men, enemies of His church and of their God, shall be killed by this divine scourge, that their corpse around Rome will be as numerous as the fishes which a recent inundation of the Tiber had carried into the sea. All the enemies of the church, secret as well as known, will perish over the whole earth during that universal darkness, with the exception of some few whom God will soon after convert. The air shall be infested by demons who will appear under all sorts of hideous forms. Sa ganitong terribleng okasyon, marami ng mga wicked man, ng masasamang tao at kalaban ng simbahan at ng Panginoon ay mamamatay sa divine scourge, at ang kanilang mga bangkay ay kakalat sa paligid ng Rome na napakarami, na katulad ng mga isda. At nakatulad ng mga kahoy na inanod sa city. Lahat ng kalaban ng simbahan, secret at mga known, ay mawawala over the whole earth
during that universal darkness. Ay magpe-perish sa buong mundo sa buong mundo during ng pangkalahatang kadiliman, with the exception of some few na may matitirang kakaunti na na pagkatapos ay i-convert ng ating Panginoon. Ang hangin ay mai-infest ng mga demons na nakikita sa mga ulcers of hideous forms ng mga kahindik-hindik na mga kaanyuan. After the 3 days of darkness, Saints Peter and Paul, having come down from heaven, will preach throughout the world and designate a new day. A great light will flash from their bodies and settle upon the cardinal, the future pontiff. Then Christianity will spread throughout the world. Whole nations will join the church shortly before the reign of the Antichrist. These conversions will be amazing. Those who survive shall have to conduct themselves well. There shall be innumerable conversions of heretics who will return to the bosom of the church. All will know the edifying conduct of their lives as well as that of other Catholics. Russia, England, and China will come into church. Pagkatapos ng 3 days of darkness, si Saints Peter and Paul ay dadating mula sa langit at hindi papangaral at mangangaral sa buong mundo at magde-designate ng bagong pope. Ang maliwanag na ilaw ay magpa-flash mula sa kanilang katawan at magsisettle sa isang cardinal na magiging future pontiff. At ang Christianity ay kakalat sa buong mundo. Ang whole nations ay mag-join sa church shortly bago ang reign ng Antichrist. Ang mga conversion na ito ay magiging amazing. At ang mga nakasurvive ay ikukondak ang kanilang sarili ng maigi. At ang hindi mabilang na conversions ng mga heretics na magbabalik sa bosom ng simbahan. All will know the edifying conduct ng kanilang buhay. Lahat ay iaayos ang kanilang buhay at ng ibang Catholics. Ang Russia, ang England, ang China ay magbabalik ay dadating sa simbahan. France will fall into frightful anarchy. The French people shall have a desperate civil war in which old men themselves will take up arms. The political parties, having exhausted their blood and their rage without being able to arrive
at any satisfactory understanding shall at the last extremity agree by common consent to have a recourse to the Holy See. Ang France ay mahuhulog sa isang frightful anarchy, sa isang nakakatakot na anarkiya, at ang mga tao ay magkakaroon ng French people ay magkakaroon ng desperate na civil war. At ang mga matatanda ay hahawak ng mga armas. At ang mga political parties ay mapapagod, exhausted with their blood at ang kanilang galit na without being able to arrive, na hindi magkasundo sa anumang satisfactory understanding. At sa huli ay mag-aagri sa isang common consent na mag-recourse sa Holy See, sa Pope. Then the Pope shall send France a special legate in order that he may examine the state of affairs and the dispositions of the people in consequence of the information received. His Holiness himself shall nominate a most Christian king for the governance of France. Ang Pope ay magsisend ng isang legate upang ma-examine ang state ng affairs at ang disposition ng mga tao. Consequence ng mga information na kanyang tinanggap at ang kanyang Holiness ay magno-nominate ng isang Christian na hari na mamamahala sa France. Religion shall be persecuted and priests massacred. Churches shall be closed, but only for a short time. The Holy Father shall be obliged to leave Rome. So ito pong bandang huli ay ito na ang end time. So ito po yung sa God's 7,000 year plan. So ito po after ng 3 days of darkness, after ng chastisement, ay ito yung sinasabi na magkakaroon ng isang hari na magiging katuwang ng puhunan. So ito po magkakaroon ang France ng Christian king. At ayun nga po, di ba, yung 1,000 years Sabbath rest. So, pagkatapos po noon, ito na ang pag-persecute sa mga religion at sa mga priest. Ito na ang end times. So ito ang topic natin, ang 3 days of darkness, ang mga revelation mula kay kay Marie Julie Jeheni, kay Patrick Pio at kay Blessed Anna Maria Taiji. Ang 3 days of darkness kung saan iisa ang mensahe. Na magkakaroon ng 3 days of darkness, walang lalabas, ilalak ang mga pinto, kung sino man ang lalabas at dudungaw sa bintana ay mamamatay.
At blessed candle, tanging blessed candle ang iilaw sa 3 days of darkness, 3 days and 3 nights. So, ayun po, ito ang mga revelation ng ating saints and mystics. Ang 3 days of darkness. So, marami pa po mga messages regarding dito at nagkakaisa ang messages. Iisa ang mga revelations na bago ang dumating sa mga oras na ito, kailangan tayo ay nasa state of grace. Alalahanin natin, all men given to sin will perish. All enemies of God and all men given to sin will perish. At ang matitira lamang ay ang mga elect. Ayun po, so ang ating paghahanda para sa 3 days of darkness. Yun lamang po. Maraming salamat. God bless.